Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Amen. I declare that I will use my words to bless people. I will speak favor and victory over my family, friends, and loved ones. Amen. I declare I walk in the blessing of Almighty God. I am filled with wisdom. I make right decision. I have clear direction. Amen. I declare that the Spirit of the Sovereign Lord is on me. I am anointed through Christ. Amen. I declare God blessed me with promotion, with success, with an obedient heart. I am strong and I will not be discouraged, for God is with me. Amen. I declare whatever I put in my hands will prosper and succeed. I will be blessed in the city and blessed in the field. I will be blessed when I go in and when I go out. Amen. I declare I will lend and not borrow, and I will be above and not under. Amen. I declare that my God will supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen. I declare that every negative word, every curse that has ever been spoken over me is broken in the name of Jesus. No works of the enemy will prosper against me. Amen. Almighty, holy, and heavenly God, this all I boldly decree and declare in the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Today we are here because we are so much in love with who? Amen. So wala po tayong ibang gagawin ngayon, kundi pasalamatan siya, purihin siya, sambahin siya, because He deserves. Amen. Just remember, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. And if you could notice what Brother Adrian shared today in that yung daily Bible verse, it reminds us about love. That it says there, be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. So if we honor one another, we love. We cannot honor anyone without love, because God is love. Amen? So kaya ano man po yung humahadlan sa atin, or kung ano man po yung mga iniisip natin, itabi-tabi po muna natin yan. Kasi hindi lahat ng oras nandito tayo. So kaya kapag may time ka pa, ibigay mo na yung the best para kay Lord. Amen! Come on, let's give Him a shout of praise. Shout hallelujah! Give Him a shout of praise. Hallelujah! The God of all seasons. We honor you, Father. We honor you, Father. We adore you. We honor you, Father. We adore you. We honor you, Father, and we adore you. So, as the sons and daughters of God, in Philippians chapter 2, verse 10 to 11, it declares here that in the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So this passage tells us or declares that all beings in heaven, on earth, and under the earth will submit to Jesus' authority and openly acknowledge Him as Lord. Jesus as our Lord. To the glory of God the Father. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise Him!
declare that every knee, every tongue will shout that Jesus is the Lord, to the glory of God the Father. And every nation, every tribe will bow. Oh, praise the Lord! The God of every nation.
give up all the highest adoration and thanksgiving to Him who's seated on the throne, and to His Son Jesus Christ, who's seated at the right hand of the Father. Where we are, Lord, right now, if your presence is not with us, Father, we owe everything unto you. And tonight, Father, I entrust in your loving hands that you will embrace each and every one of us. Apart from you, Father, we are nothing. And Father, thank you for an everlasting love that you have sent your Son, Jesus Christ, that we may be able to live. Tonight, Father, is an opportunity to give what is due to you. We don't boast anything else. We just want to give you glory, honor, praise, and adoration, because it's all yours. Thank God, Father. May the worship
5, verse 11 to 13, it says, Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice, they were saying, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them saying, To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever.
deserve all this honor. We surrender all our pride tonight, Father. We acknowledge you. Apart from you, we are nothing. Blessing and honor and glory and power be unto him. Be unto him. Amen. Blessing and honor and glory and power be unto him. Thank you very much, worship team. Sister Bam, thank you. Hallelujah. Isang magandang gabi ating lahat. Amen? God bless us all. Happy Hearts Day, mga kapatid. Amen? Amen. Nakatanggap na ba kayo ng bulaklak? Yung may stand? Amen. Dahil Hearts Day ngayon, siyempre may surprise ako sa inyo. Amen? Gusto niyo ba yun? Okay, dahil may surprise ako sa inyo, paki-check na po yung mga ilalim ng upuan nyo, baka nandun yung surprise. Paki-check na, baka meron nakadikit na chewing gum. Pakitanggal na. Amen. So, dahil sineselebrate at tayo nakikiselebrate din sa araw ng mga ng puso, ang ating pong pag-uusapan is it's about love. Gusto niyo ba yun? Amen. So, natatandaan ko pa nung ako po'y teenager pa. Napakatagal na panahon na. Amen. Uso-uso pa yung Islam book. Meron ba nakaabot ng Islam book dito? Amen. Di ba laging tanong doon, what is love? Yeah. Yung sa mga hindi makasagot, God is love. Yeah. Yun lang yung direct yung sagot. But, which is true naman talaga, di ba? God is love, love is God. Amen? So, ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay patungkol po sa, makikita po natin sa Matthew chapter 22, verse 34 to 40. O, di ba? Ayaw. Brad, pakilalang po. Ayan, basahin po natin. The greatest commandment, Matthew 22, verse 34 to 40. Okay, next. Diba? Layo. Dito ako. Okay. Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law of the prophets hang on these two commandments. Amen. Let us pray po. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Thank you, Lord, sa opportunity na ibinigay mo po sa bawat sa amin. Lord God, salamat po sa buong isang linggo na iningatan mo kami. Nailaan po namin ang isang gabing ito para sa iyong gawain. Salamat, Lord, sa opportunity na kami po ay nakapagpuri, Lord God, na nakaawit, Lord God, na nagkaroon ng pagkakataon na sambahin ka, purihin ka, itaas ang banal ng pangalang pasalamatan ka. At sa gabi ito, salamat din po, Lord, sa iyong salita na aming pong pagbubulay-bulayin. Lord, we acknowledge your holy presence, Lord, sa aming kalagitnaan na siyang kikilos, gagawa sa puso ng bawat isang narito. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you, Brad. Okay.
Sigurado ako, pamilyar na kayo sa kwentong ito. Amen? Hindi pala sila pamilyar. Okay, so, alam natin na may mga Pariseyo. Sa bawat pagtuturo ng ating Panginoon, may nakaabang na Pariseyo at mga Saduseyo. At siya ay minamasdan, minamatyagan, binabantayan sa bawat pagtuturo niya. Sa mga hindi po nakakaalam kung sino po ba yung mga Pariseyo at mga Saduseyo, sila po yung mga basher ng ating Panginoon. Amen? Okay, so noon pa may basher na pala. Okay, sila po yung mga, kung meron pong Avengers, alam niyo yung Avengers, di ba? Yung mga Pariseyo at mga Saduseyo, sila yung mga abangers. Nag-aabang ng magiging maling turo ng ating Panginoon. So, para magkaroon sila ng pagkakataon na ipapatay ang ating Panginoong Hesus. Ayan. Alam niyo ba kung ano yung pagkakaiba ng basher noon tsaka yung basher ngayon? Ang basher noon is hindi basta-basta. Itong mga Pariseyo na to, mga Saduseyo na to, mga professional po ang mga ito. At hindi po sila papatinag kapag salita or commandments ang pag-uusapan o batas o law ang pag-uusapan. Hindi po papatinag itong mga Saduseyo at mga Pariseyo. Itong mga Pariseyo, isa po silang grupo. At ito namang mga Saduseyo, ito po yung mga malulungkot na tao. Kaya pangalan nila Sadduceo. Ayan. Pero itong mga Sadduceo ito, ay matitindi to. Malulupit itong mga to. Kung sa panahon natin, nagkaroon ng isang Brother Eli Soriano, parang ganito po itong mga to. Mas malulupit pa kay Eli Soriano itong mga to kapag salita o batas o law of God ang pag-uusapan. Itong mga Sadduceo na to ay hindi basta-basta. Mayayaman po itong mga ito. May mga pinag-aralan. At ma-impluwensya sila sa pagdating sa politika at sa leadership. So, yun yung mga basher ng Panginoon noong panahon na yun. Yung mga basher ngayon, eto yung mga piling abogado, piling profesor, piling mayaman, piling matatapang. Yan. Piling lang, pero pareho silang basher noon at ngayon. Yan. So, sa tingin nyo, hanggang ngayon ba nag-i-assist itong mga Pariseyo at Sadduceo? Naranasan nyo na ba or na-encounter nyo na ba yung may tingin mo, may taong hinihintay kang magkamali? Naranasan mo na ba yan? Yung tingin mo na hindi niya napapansin yung magandang ginagawa mo. Pero once na nagkaroon ka ng pagkakamali, yun ang i-broadcast niya. Naranasan nyo na ba yan? May kilala ba kayong gano'n? Amen. Ibig sabihin, hanggang ngayon nag-i-exist pa rin yung mga Pariseyo at Sadduceo. Amen? So, ganun po sila. Noong panahon ng ating Panginoon, ganun sila. Ang problema lang, hindi nila talaga makikitaan ng mali ang ating Panginoon. Amen? Yun ang pagkakamali nila. At doon sila nabigo. At dahil nga, commandment o kautusan ng ating pag-aaralan, alam nyo ba kung ilang kautusan meron sa Old Testament? Do you have any idea kung ilang kautusan? Ilan? 10. Payat. Alam nyo kung ilan? Ang commandments po ng Old Testament law ay 613. Grabe, no? Ako, ang pagkakaalam ko dati, 10 lang talaga eh. So, hindi pala. Kasi, kung medyo nalilito kayo, kasi di ba ang Panginoon, kapag merong mga, halimbawa, yung mag-aalay, di ba? Anong panahon noon, gusto pa yung mag-aalay, di ba?
Ang sinasabi ng Panginoon, oh, bawal kayong mag-alay ng ganito. Di ba? Bawal kayong kumain ng ganito. Bawal kayong kumain ng isdang walang kaliskis. Bawal kayong kumain ng hayop na dikit ang paa. Kasama po pala sa commandment yun. So, ang total lahat niya ay 613. So, kung 613 yung command, kaya ba natin sundan lahat yun? Kaya ba natin gawin lahat yun? So, ganoon ang pananaw ng mga Pariseo at mga Saduceo. Kaya ang sabi ng Panginoon, mga hipokrito kayo, mga pakitang tao, mga plastic. Ako na lang nagsabi ng plastic. Ano pa lang pala? Sabi niya. So, yung 613 na commandments, yung positive commandments po doon is 248. At yung 365, yun po yung negative commandments. Kumbaga, yung do's, 248. Yung don'ts, 365. Yung 365, kung sa Tagalog natin babasahin, lagi siya nag-uumpisa sa huwag. Huwag kayong gaganito, huwag kayong gaganyan, huwag kayong mag-ano. Ayan. So, in total, 365. So, lumalabas na yung utos na yun, isang araw. Di ba? 1:1 sa 1 year. So, napakaraming utos pala na at purihin ang Panginoon dahil nung dumating siya, kinompress niya lahat yun. Pero, nakapaloob pa rin doon ang lahat ng kautusan. Ang sabi niya sa, di ba, tinanong siya ng isang eksperto, isang expert in the law, sabi nga nun. So sabi ko nga sa inyo, hindi basta-basta yung mga basher ng Panginoon nung araw. So isa po siyang, sabi po sa ng mga scholar, ito raw po ay, anong tawag mo? Doctorate. Di ba pag doctorate, dalubhasa. Isa siyang dalubhasa. Isa siyang FPJ. So, tinanong siya, ano ba ang pinakamahalagang utos? Kaya 613 na utos yun. Ang sabi ng Panginoon sa verse 37, di ba? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Amen. So, kung mapapansin niyo po, yung dalawang utos na binigay ng Panginoon na sinabi niya na mahalaga, lahat po sila, balik natin. Lahat po sila nagsisimula sa love. Love your God, love your neighbor. So nagsisimula siya sa love. Everything starts with God's love. Ayan, meron pala tayong foreigner, no? So mag-i-English ako ngayon, okay? Everything starts with God's love. It is the foundation for all the good and beauty we see. It's all what makes our lives worth living. Amen? Ayan. Galing na. Nakopya ko lang yun eh. Okay. Bakit kailangan nating mahalin ng Diyos? Siyempre, kasi Diyos siya eh. Dapat lang na mahalin natin ng Diyos dahil Diyos siya. Because God is love, love is God, He is our God. Amen? Diyos natin siya eh. Dapat natin siya mahalin at higit sa lahat, siya ang unang nagmahal sa atin. Amen? Siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya nga po nang binabanggit kanina ni Sister Bam, ayan. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world, pag-recite, that He gave His only begotten Son, but have everlasting life. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang, ano sabi? Begotten Son. Hindi basta-basta, begotten. Amen? Nabanggit ko na yan. Diba? Hindi siya basta-basta. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak.
Mga kapatid, gusto ko pong ipaalam sa inyo na hindi po natin makikita sa February 14 ang true love. Wala po sa February 14 ang true love. Nasa John 3:16. Amen? Nasa John 3:16 ang true love. Kaya huwag ka nang umasa, kapatid. Kita mo, matatapos na yung February 14. Wala ka pa rin partner. Di ba, Ale? Nandiyan naman si God. Amen? Amen. Buti nakabawi ako. Ayan. Dahil sa verse na to, dahil sa ginawa ng Panginoon na to, pinatunayan niya na mahal niya tayo. Maraming tao nagsasabing mahal kita, pero hindi niya naman kayang patunayan. Pero ang Diyos natin, pinatunayan niya ang pagmamahal niya sa atin. Ibinigay niya ang kanyang, pinatunayan niya ang tunay niyang pag-ibig at wagas na pag-ibig sa atin. Puro at walang halong chemical. Amen? Walang halo. Ang tawag? Authentic. Kaya, at ito pong pag-ibig nito, ito po yung tinatawag na agape love. Amen? Ano bang ibig sabihin ng agape love? The highest form of love. Yeah. Ang agape love po, ito po yung tinatawag na unconditional love. Walang kondisyon. Hindi kagaya ng tao na, sige, mamahalin kita. Ibigay mo sa akin ng bank book mo. Di ba? Ibigay mo sa akin ng ATM mo. Mamahalin kita. Ang agape love po ay hindi selfless love. Hindi makasariling pagmamahal. At sacrificial love siya. Kagaya ng ginawa ng Panginoon, di ba? Hindi hayop ang ibinigay niya, inialay niya para tubusin ang ating mga kasalanan. Kundi inialay niya ang kanyang buktong na anak. Because yung love niya is agape love. Sacrificial love. Kaya ito po ang dahilan, dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, nagkaroon po ng salvation. Kung bakit nandito tayo ngayon, amen? Dati, nasa kawalan tayo. Pero ngayon, nandito tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Nagkaroon tayo ng pagkakataon ng chance na makaligtas, iligtas sa tiyak na kamatayan. Kamatayang espiritual. Nagkaroon po ng halaga ang buhay natin. Nagkaroon ng kulay ang buhay. Amen? Amen ba? Amen. Amen. Si sister, ang kulay-kulay ng buhay, kulay gold. Amen? Nagkaroon po tayo ng pagkakataong magmahal at nagkaroon po tayo ng pagkakataong mahalin. Amen? Kasi dati, akala natin walang nagmamahal sa atin. Diba? Akala mo lang yun. Sabihin mo sa kapatid mo, akala mo lang yun. Ayan. Di ka lang binigyan ng bulaklak, akala mo, hindi ka lang mahal. Amen? So, kaya di ba dapat kapag mahal mo, dapat papatunayan mo na mahal mo siya. Amen? Dapat kapag mahal mo, dapat hindi mo sinasaktan. Kapag mahal mo, dapat hindi mo binibigyan ng sama ng loob. Kapag mahal mo, dapat hindi mo binibigyan ng sakit ng ulo. Kapag mahal mo, ibinibigay mo lahat. Amen? Kaya rin, binigay ko lahat. Iniwan pa rin ako. Kapatid, iba kasi yung pinagbigyan mo. Kung ibibigay mo lahat sa Panginoon, siya ang magbibigay sa iyo ng tamang tao. Amen? So, dapat ibigay natin lahat sa Panginoon. At kapag mahal mo, dapat sinusunod mo. Amen? Kaya kaming mga lalaki, pagkama lang kaming under. Akala takot kami sa asawa dahil binibigay, sinusunod namin sila. Pero ang totoo, dahil mahal na mahal namin sila. Yung mga asawa namin. Amen? Ayos ba? Di ba? Di ba talaga, totoo naman, di ba? Kapag mahal mo, susundin mo siya. Di ba? Kapag sinabi niyang hiwalay, di hiwalay. Anong hiwalay? Puti, tsaka di color. Di ba?
Kapag mahal mo, dapat pinaparamdam mo. Dapat pinapakita mo. Pinapakita mo yung pagmamahal mo sa tao or pagmamahal mo sa ating Panginoon. Ngayon, paano natin ipapakita ang pagmamahal natin sa Diyos? Yung susunod na utos. Ang sabi sa susunod na utos, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. Mahirap ba? Madali? Itong neighbor po, pwedeng literal na neighbor at pwede rin kapwa natin. So, ibig sabihin niya na in general, mahalin mo ang kapwa mo. Oh Lord, napakahirap naman kasi mahalin ng taong yun eh. Hindi ba pwedeng ikaw na lang yung mahalin ko? Hindi ba pwedeng yung pamilya ko na lang mahalin ko? Pero yung taong yun, napakahirap mahalin sa totoo lang, Lord. Pero sabi ng Panginoon, love your neighbor. Marami pong nahihirapang sumunod sa ganyang sitwasyon. Yung magmahal ng taong di ka mahal-mahal. Yung taong kasuklam-suklam. Di ba? Minsan, pag may nahuling magnanakaw, di ba? Bugbugin yan! Ikaw, nakikisigaw ka, sige, bugbugin niyo yan! Di ba? Sa galit mo eh. Paano mo mamahalin yung nagnakaw sa'yo? Di ba? Paano mo mamahalin yung taong ito na lang meron ka, kinuha pa sa'yo. Di ba? Napakahirap magmahal. Kung minsan, ito po ang malungkot. Kung minsan, kung sino pa yung pamilya mo, yun pa yung hindi mo mahal. Yun pa yung mahirap mahalin. Kung minsan, yung ibang tao pa yung mas mahal mo kaysa sa pamilya mo. Amen. Namiss ko yan. Namiss kita, Brad. Amen. Hayaan niyo lang siya. Yan nga, sabi ko, hindi ba pwedeng ikaw na lang, Lord, na mahalin ko? Total, nag-iisa lang naman ako. Hindi ba enough yung ipakita ko sa iyo mahal kita? So yun nga po ang tanong eh, paano mo ipapakita na mahal mo ang Panginoon? No, that is not your friend. That is your yaya. Amen. So, kung matatandaan niyo po, ang sabi ng Panginoon, di ba nagtanong siya kay Pedro after niya mabuhay muli? Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Ang sabi ni Pedro, opo. Pakainin mo yung tupa ko. So, nagtanong ulit ang Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? Ang sabi ni Pedro, opo. Sabi ng Panginoon, alagaan mo yung mga tupa ko. So, pangatlo, sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro kasi 3 beses na siyang tinanong. Tingin niyo, bakit ba siya 3 beses tinanong? Para, I love you. Amen? Gusto kasi ng Panginoon, patunayan mo, Pedro, na talagang mahal mo. Kasi 3 beses siyang kinailan ni Pedro. Siguro sabi ng Panginoon, naalala mo, Pedro, 3 beses mo kinaila. Di ba? So patunayan mo. Sa atin, ganun din. Patunayan natin, mahal natin ang Panginoon. So sabi po, yun nga, hindi ba pwede, Lord? Hindi ba pwede ikaw na lang? Pag mahal kita, di ba, ibig sabihin, mahal ko na rin sila eh. Hindi ba pwede yun? Ang sabi ng Panginoon, sa John 14:15, if you love me, you will obey my
command. So yung pangalawa, di ba? Two greatest commandment, love your God and love your neighbor. So sa ayaw mo at sa hindi, kailangan po mahalin natin yung kapwa natin. Kailangan po matuto tayong mahalin yung kapwa natin. Kasi po, para mapatunayan natin na mahal natin ang Panginoon, kailangan sumunod tayo sa Kanyang kautos. Our responsibilidad po natin na ipakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan po ng pagmamahal natin sa iba. Amen? Kasi po, kung hihiwalay po natin, hindi po pwede. Magkasama po yun eh. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, ito ang una at ito ang pangalawa. Sabi niya, yung una, kagaya rin ito. Ay, yung pangalawa, kagaya rin dito. Ibig sabihin, yung pangalawang utos, kagaya rin nung una. Love your God and love your neighbor. Hindi po pwedeng paghiwalayin yun. Hindi pwedeng si neighbor lang ang mahal mo, si God hindi. Hindi pwedeng si God lang, si neighbor hindi. At sabi po dito sabi ng Panginoon, ulit, ng Panginoong Jesus, a new command I give you, love one another. Yan, hindi na neighbor. At kung ayaw nyo ng neighbor na chismosa, ito na lang. Love one another. As I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are, ayun pala. Malalaman ng iba na disipulo ka ng Diyos kung mamahalin mo yung kapwa mo. Ito po ay isang testimony. Ito po ay isang buhay ng testimony ng isang mananampalataya. Kung talagang mahal mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo, malalaman ng lahat na ikaw ay disipulo ko, na ikaw ay lingkod ko. Amen? Kung hindi mo makikita ang pagmamahal mo sa iba, hindi nila malalaman na mahal mo ang Diyos. Hindi nila malalaman na anak ka ng Diyos. Anak ka ng ano? Anak ka ng tatay mo. Amen? May kakilala po ako. Ito po, totoo po ito. Di po ako nagbibiro. Seryoso po ako. May kakilala po ako. Actually, kaibigan ko po sila. Pamilya nila. Parang sila active sa church. Magkahiwalay sila ng church. Pamilya sila. Kasi may kanya-kanya na silang family. So, active sila sa church. Pero alam niyo kung ano nabalitaan ko? Magkaaway po sila. Isang pamilya sila, pero magkaaway sila. At hindi lang basta-basta away po. Nagkadimandahan po sila. So, di ba nakakalungkot? Napaisip tuloy ako, paano kaya sila naglilingkod sa Panginoon? Active sila sa church, kanya-kanyang church, pero sila magkaaway. So, kung malalaman ng iba, lalo na hindi mananampalataya, maaakay kaya nila yun. Maaakay kaya nila. Kung tayo sa church, dali, dito, pumupuno ng pag-ibig dito. Tapos yung pamilya mo, kaaway mo, dinimanda mo pa. Diba? So, hindi po siya magandang patotoo. At nakakalungkot siya. Dahil ako, lalo na ako kasi mahal ko yun eh. Close ako sa kanila. At hindi nila alam na kinukwento ko sila ngayon. Brad, okay po siya na. Baka panood. Kakat ko ba yung basta? Ha? Kakat ko? Oo, cut mo. Edit. Hindi, di ba? Totoo naman, di ba? Talagang nakakalungkot yung ganang pagkakataon. Kung meron mang ganyan dito, wala. Makipag-ayos na po tayo sa kapatid natin, sa kamag-anak natin. Dahil hindi po yun nakakalungkot sa ating Panginoon. Dahil yung tuloy na pag-ibig po, marunong magpakumbaba. Amen. Kahit siya may kasalanan, ikaw humingi ng sorry. Amen. Nung araw po, napakahirap kong humingi ng sorry. Hindi dahil sa nagmamataas ako, pero nahihiya po ako. Kasi nagigilty ako, ginawa ko yun, tapos ngayon hihingi ako ng sorry. Parang gano'n ang isip ko nung time na yun. So, buti na lang,
Buti lang naging Kristiyano ako at nagbago yung aking pananaw. Ngayon po, kahit ikaw may kasalanan, hihingi ako ng sorry sa'yo. Amen. Amen? Sorry na. Kita nyo, wala pa akong ginagawa, nagsasorry na ako. Di ba? Para kung magkamali man ako, nakapag-sorry na ako, di ba? Advance. Joking aside, totoo po yun. Ang tunay pong nagmamahal sa Panginoon, marunong pong magpakumbaba. Amen. Hindi po yung kalduwagan. Pagpapakumbaba po, ang Diyos ang magtataas sa iyo. Okay. So, sabi po sa 1 John 4:20, eto matindi. Whosoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. Okay, kung sinasabi mo mahal mo ang Diyos pero galit ka sa kapatid mo, isa kang sinungaling. For whosoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God. Diba? Totoo naman. Paano mo mamahalin ng Diyos na hindi mo nakikita kung yung taong nakikita mo hindi mo kayang mahalin? Pero kung minsan, no? Parang baligtad, no? Di ba kung minsan mahal mo siya kasi hindi mo siya nakikita? Mahal ko yun! Kasi hindi mo siya nakikita, pero pag nakikita mo, inaaway mo. Di ba? Pero pag wala siya, hindi, mahal na mahal ko yun. Pero sabi ng Panginoon, paano mo mahalin? Paano mo masasabing mahal mo ako na hindi mo ako na hindi nakikita? Tapos yung mga taong nakikita mo, hindi mo kayang mahalin. Meron talaga nga, hindi ba? So kung may kaaway tayo, anong dapat maipagbati? Dapat ba tayo maipagbati sa kaaway? Amen. Ito ang sabi ng Bible. Ito ang sabi. But to you who are listening, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Hindi lang pala sorry. Hindi lang pala sorry ang dapat ginagawa sa mga taong kagalit mo o nagagalit sa iyo. Sabi niya, love your enemy. Diba? Mas lalong humirap, di ba? Mas lalo tayo nahihirapan. Dati yung taong hindi lang ka ibig-ibig, kailangan mong ibigin. Pero ngayon, ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang kaaway mo. Ang matindi nun, may S po, love your enemies. Ang dami mo palang kaaway. Di ba? Mahalin daw natin ang kaaway natin. Hindi lang basta mahal, gawan daw natin sila ng mabuti. Yung mga nagagalit sa'yo, i-bless mo daw yung mga sumusumpa sa'yo, ipanalangin yung mga hindi gumagawa na maganda sa'yo. Totoo, biblical talaga yung kasabihan natin sa Pilipinas, no? Yung sabi, kapag binato ka ng bato, sindihan mo. Batuhin mo ng tinapay, ibang bato pala yung di ba? Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Natalsik talaga yung laway ko. Di ba? Totoo pala yun. Biblical pala yung kasabihan na yan. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero wag mo ilalagay sa garapon. Amen? So, eto matindi. Mapapatanong ka talaga kay Lord eh. Lord, pati ba naman kaaway ko? Kailangan mo pang mahalin? Grabe ang ginawa sa akin yan. Pinagkakalat na sa barangay namin at chismoso ako. Samantalang naikwento ko lang naman sa kaibigan namin yung hindi ko naman sinasadya. Nasabi ko lang naman na may utang siya kay chismoso na ba yun? Sa totoo lang, real talk, ang hirap mahalin ng kaaway, amen? Pero, yun ang sabi ng Panginoon, anong gagawin natin? Kung hindi po natin kayang mahalin ang kaaway, at least ipag-pray na lang po natin. So siguro sa pamagitan ng panalangin, pati ikaw, pati ang puso mo magbabago eh.
Huwag mo lang ipanalangin yung kaaway. Tsaka baka panalangin mo, Lord, kunin mo na siya. Huwag kong gano'n, ha? Hindi ganun klaseng panalangin yung gusto ng Panginoon. At kung mananalangin po tayo para sa kaaway natin, ipanalangin din po natin yung sarili natin. Na matuto tayo ibigin yung kaaway natin. Sa totoo lang, mahirap talagang ibigin ng kaaway. Lalo na't ginawa ka ng hindi maganda, di ba? May mga napapanood po ako mga influencer, mga vlogger, mga nabibigyan ng mga payo. Sinasabi nila lagi, huwag kang tulong ng tulong. Kasi pagdating ng panahon, hindi ka matutulungan ng mga yan. Practically speaking, parang totoo. Pero biblically speaking, iba eh. Conflict. Kasi yun nga, kaaway mo na, tutulungan mo pa. Kaaway mo na, i-bless mo pa. Di ba? Samantalang tayo, malimit tayo, mga OFW. Mahilig talaga tayo tumulong, di ba? Mahilig tayo magbigay. Pero hindi tayo nagbibigay sa kaaway. Sa totoo lang. Hindi talaga, ay hindi makakahingi sa akin yan. Di ba? Nung nanghihingi ako ng pang-medical, di ako binigyan yan. Hindi nga ako pinangutang yan, tapos ngayon manghihingi siya sa akin. Bakit? Nung umalis ba ako, meron ba siyang pinabaon? Di ba? Di ba? Yan ang mga dialogue natin. Di ba? Pero iba ang utos ng Panginoon. Iba ang sinasabi ng Bible. Hindi lang yung, sabi nga, eto pa yung kasunod, matindi. Sabi nga, eto, if you love those who love you, what credit is that to you? Anong silbi nun? Eto, matindi, sabi niya, even sinners love those who love them. So, anong pagkakaiba natin sa mga sinner? Anong pagkakaiba natin sa mga di mananampalataya kung ang trato natin sa tao ay mamahalin lang natin yung mga taong nagmamahal sa atin? Kaya din gawin yun ng mga makasalanan. So may pinagkaiba ba? Wala. Enter 33. And if you do good to those who are good to you, ayan, what credit is that to you? Even sinners do that. Di ba? Malimit ganyan tayo, di ba? Eto, alam ko, babalik sa akin ng kung ano yung tinutulong ko sa kanya, ibabalik sa akin. Kaya ko, papahiramin ko to. Di ba? Pero hindi pala yun ang tinuturo ng Panginoon eh. Maging mabuti tayo kahit sa mga taong hindi mabuti sa atin. Mahirap gawin, but by the grace of God, magagawa natin yan. Amen? So, hindi yun po na, sabi, binago na tayo ng Panginoon. Pero kung ganyan po yung ating pananaw, wala pong pinagbago sa buhay natin. Hindi makikita ng iba. Sabi ko nga yung mga napapanood ko sa Facebook, yung mga vlogger, talagang practical yung mga sinasabi nila. Pero minsan pala, yung practical, hindi biblical. Diba? Malimit tinuturo nila, huwag na kayong magbigay, mag-ipon kayo na mag-ipon. Hindi po masama mag-ipon, amen? Hindi po masama mag-ipon. Ako, marami na akong ipon. Kaya nakakapal yung resibo namin. Resibo lang, walang pera. Diba? Hindi po masama mag-ipon. Huwag niyo po akong, don't get me wrong. Pero sinasabi nila, diba, mag-stop na, huwag na kayo magbigay. Kasi po, yung mga ganong pananaw, syempre, iniisip nila yung future, di ba? Tama naman yun eh. Pero tayo kasi, bukod sa future, meron tayong Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, kung pagpapalain mo ang tao, ako, na hindi kayang maibigay yung mga binibigay mo, ako magbibigay niya. Nasaan na yan eh? Yan, tingnan natin. Sa verse 35. Sabi, instead, love your enemy, do good to them, and lend, ito pa matindi, kaaway mo na, papautangin mo pa. Hallelujah. And lend to them, expecting nothing in return. Yun, no? Di ba? Oo, tayo. Pag nagpera, may tubo pa eh. Then your reward will be great. And you will be, ayan matindi, sabi niya, then your reward will be great. Amen? Hindi man natin makuha yung reward galing sa kanila,
Yung reward naman na galing sa Panginoon, yung makukuha natin. Amen. Doon po tayo huwag po tayo matakot sa future. Huwag po tayo matakot. Hindi naman natin alam kung anong future eh. Huwag po tayo matakot. Dahil bukas, malay mo, bukas patay na kayo lahat. Ako na lang natira, di ba? Amen. Amen? O kaya, ako lang namatay, kayo buhay lahat. O yan, para fair. Di ba? Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Hindi po masama mag-prepare para sa future. Pero kung magtitiwala po tayo sa ating Panginoon, na susundin natin yung salita niya, at siya ang bahala sa future natin. Sabi nga ng Panginoon, di ba, huwag mo nang problemahin ng bukas, hayaan mo siya problema. Amen? So, yun. Saan tayo? Bumalik. Napindot ko ba? Ay, sorry. Ayan. And you will be children of the Most High. Ayun. Papapalain na tayo ng Panginoon, makikita pa ng lahat na tayo po'y anak ng Panginoon. Ito po isang testimony na naman. Because He is kind even to ungrateful and evil people. Ayan. Yun yung po agape love ng Panginoon. At gusto niyang ituro yun sa atin. Yung tunay na pag-ibig sa kapwa. Ang hirap pong gawan ng mabuti ang isang tao kung wala tayong pag-ibig sa puso. Kung wala yung pag-ibig ng Diyos sa atin, mahirap gumawa ng mabuti sa ibang tao. Amen? Kung maraming tao gumagawa ng mabuti pero walang pag-ibig, pero meron silang ibang agenda. May iba kasi silang agenda. Lalo-lalo na yun. Parang mga politiko, di ba? Bago magbotohan, ang bait-bait sa'yo, di ba? Di ba? Nakatambay ka lang sa tindahan, kakawayan ka, kamayan ka, kamay ng kamay. Pero pag nanalo na, di ba? Nasa office ka na niya, ay kapag tindihin. Di ba? Kasi meron silang sariling agenda. Pero tayo po, na tumutulong, nagmamahal sa ating kapwa, nang dahil sa pagmamahal natin sa Diyos, is kalugod-lugod po yun sa kanyang harapan. At asahan mo yung reward. Ito po yung sasabi ko yung reward eh. Kasi yung iba nga, di ba, sabi nila, para sa future mo yun eh. Pero mas mahalaga po yung reward ng Panginoon. In the future din yan eh. Di ba? Maaring yung reward na yan para sa future at maaari din yung reward na yan para ngayon. So, hindi natin alam. At least, ang alam natin, may reward tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Aba, tapos na pala ako eh. Okay. 1 John 4:16. And so we know and rely on the love of God as for us. God is love. Whosoever live in love, live in God, and God in them. Amen? Love of God. The love of God is the highest form of obedience. Love is the ultimate fulfillment of the law. Love is the supreme expression of obedience. True love is the driving force behind everything you do for your family, friends, and the people around you. You have fulfilled the greatest calling in life. Amen? And God bless po, tayo tayong lahat. Amen? Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Lord, we thank you. We praise your name, Lord God. Lord God, sa gabing ito, Lord God, salamat po sa pagpapaalala mo sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat po, Lord, na tinuturuan mo kami kung paano sundin ang iyong dakilang utos, ang mahalin ka at mahalin ang kapwa namin, Panginoon. God, sa gabing ito, kung patawarin mo kami sa kung may mga tao kaming kagalit, may taong galit sa amin o galit kami sa kanila, Lord, humingi kami ng tawad sa iyo, Panginoon.
dalangin po namin, dalangin ko po, O Lord God, na punuin mo kami, puspusin mo kami ng pag-ibig na galing sa iyo, Lord God. Upang kami po ay matutong magpatawad, upang kami po ay matutong magpakumbaba, upang kami po ay matutong tunay na umibig sa iyo sa pamagitan ng pag-ibig namin sa kapwa namin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon, na ibigin yung mga taong nakasakit sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, na patawarin yung mga taong nagkasala sa amin. And Lord, humingi rin po kami ng tawad sa iyo sa mga taong kung minasaktan man kami, Panginoon. Sinasadya man o hindi, Panginoon, Lord. We ask your forgiveness and tulungan po kami magpakumbaba na humingi rin po ng tawad. Makipag-ayos sa mga taong nagkaroon po kami ng di pagkakaunawaan. Lord, ayaw na pure love, no hates sa buhay po namin. Ayaw mo pong mabuhay kami ng puno ng pag-ibig na galing sa iyo, Panginoon. Upang matupad namin, Lord God, ang kalooban mo. Lord God, na ipakita, Lord God, sa lahat. Lord God, kung paano minahal mo kami at kung paano magmahal kami sa iyo sa pamagitan ng pagmamahal namin sa kanila, Panginoon. We thank you, Lord. We honor you. We bring back all the glory to you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all.